Maligayang pagbabalik sa aking channel kaibigan para mas lalo ka pang kiligin at updated sa mga bagong movies, K-drama series. Pwede bang makahingi ng konting pabor? Paki-like and subscribe naman ng aking channel. Muli, salamat kaibigan! Nagsisimula ang pelikula sa palengke ng isda, kung saan ang dalawang lalaki na si Dong Chol at ang kanyang kasama na si Chun Sik ay nagbabawas ng mga kahon ng sariwang isda. Nagtatrabaho sila bilang mga supplier ng isda at naghahatid ng isda sa iba't ibang mga mangangalakal ng isda sa merkado. Nang maglaon, nagkaroon ng kaunting kaguluhan na dulot ng ilang mga lalaki mula sa merchant union. Nagagalit sila dahil ang ilang merchant ay hindi nagbabayad ng kanilang mga bayarin. Isa sa mga lalaki ng union ang nagtulak sa isang merchant at sinabihan siyang umalis kung hindi siya magbabayad. Nagreklamo si Chun Sik kay Dong Chol na may utang pa sa kanila ang mga merchant. Ngunit nang dumaan ang grupo ng taga-union, ay nagpapakita sila ng respeto sa pamamagitan ng pagyuko ng kanilang mga ulo. Sa ilang sandali nakatanggap si Dong Chol ng tawag at pareho silang nagmamadaling makipagkita sa tumatawag. Mamaya sina Dong Chol at Chun Sik ay nakipagkita kay Chairman Park at isang lalaki na nagngangalang Lee. Nais nilang mamuhunan sila sa mga alimango, matapos makita ang mga alimango. Si Dong Chol at Chun Sik ay naging interesado at nagbigay ng halaga na pera, kina Lee at Chairman Park. Habang ang asawa ni Dong Chol na si Jisoo ay nasa isang nursing home na nag-aalaga ng isang matandang lalaki at nakikipag-usap. Bukod sa trabaho niya sa nursing home, si Jisoo ay nagtatrabaho din sa isang restaurant para kumita ng dagdag na pera. Dahil talagang naging abala siya sa kanyang mga trabaho, kinailangan ni Jisoo kumain ng hapunan sa kotse nang umuwi siya kasama ang kanyang asawa. Habang nasa biyahe pa uwi, sinabi ni Dong Chol sa kanyang asawa ang tungkol sa panukalang pamumuhunan sa mga alimango. Gayunpaman, mabilis na binalaan ni Jisoo ang kanyang asawa, dahil nalinlang sila ng mga mapanlinlang na mamumuhunan noon. Samantala may grupo ng mga matitigas na lalaki at nagpapautang na pinamumunuan ng isang lalaking nagngangalang Gitay. Sinusubukan nilang buksan ang isang pinto sa isang apartment. Nang mabuksan nila ang pinto, sinimulan nilang saktan ang isang lalaki sa loob ng apartment. Ang lalaking ito na nagngangalang Kim ay may utang sa kanila, ngunit hindi na ito nabayaran. Nag-iisip pa nga si Gitay na patayin si Kim para makuha nito ang kanyang insurance. Ngunit ang anak ni Kim na si Soyoung ay dumating at laking gulat niya nang makitang sinasaktan ang kanyang ama. Nagkaroon ng interes si Gitay kay Soyoung at nagpasyang kunin siya bilang kapalit sa halip na patayin ang kanyang ama. Habang nasa daan ang kotse ni Gitay ay aksidenteng nabangga ang kotse ni Dong Chol mula sa likod. Bumaba si Dong Chol sa kanyang sasakyan para tingnan ang pinsala. Si Gitay ay nasa likurang upuan, sinusubukang itago si Soyoung. Si Dong Chol ay lumapit sa kotse ni Gitay at iminungkahi na ihulat nila ang aksidente sa pulisya. Ngunit tumanggi ang driver na si Dusik at sa halip ay binibigyan niya si Dong Chol ng business card at kaunting pera para maiwasan ang anumang gulo. Si Jisoo na nasa passenger seat ng kotse ni Dong Chol ay bumaba at nagalit. Dahil hindi niya matiis ang kanyang asawa na tratuhin ng ganoon. Nang makita ito, bumaba si Gitay sa kanyang sasakyan at sinapak ang kanyang driver. At humingi ng tawad kay Dong Chol. Pagkatapos nito ay nagmaneho sila palayo. Kinabukasan pumunta si Dong Chol sa opisina ng Merchant Union upang hingin ang pera na inutang nila sa kanya para sa kanyang trabaho. Si Chairman Kang nag-aatubili na ibigay sa kanya ang ilang pera pero mas kaunti pa sa ipinangako sa kanya. Pagkatapos nun pumunta si Dong Chol at Chun Sin sa isang convenience store para mananghalian. Nagkwento si Chun Sik tungkol sa mga problema niya sa pera at kung paano hindi natuloy ang pamumuhunan sa alimango. Kasabay nito si Dong Chol ay nakatanggap ng tawag mula kay Chairman Park na nagsabi sa kanya na ang bangkang may dalang mga alimango ay nahuli ng mga awtoridad ng China. Dahil dumaan ito sa Chinese waters nang walang pahintulot. Nang marinig ang balitang ito, si Dong Chol at si Chun Sik ay nakaramdam ng higit na bigat sa kanilang mga problema sa pananalapi. Habang si Jisoo ay nasa opisina ng abogado at tinatalakay ang kanyang apartment rental issue sa isang abogado. Ang abogado ay nagbibigay sa kanya ng ilang kapakipakinabang na payo. Nang maglaon ng hindi namamalayan ni Jisoo, siya ay pinagmamasdan ng mga tao ni Gitay mula sa kabilang kalye. Sa gabi nagkikita sina Jisoo at Dong Chol sa isang restaurant para sa hapunan. Sinabi niya sa kanya ang tungkol sa kanyang pakikipag-usap sa abogado. Gayunpaman ayaw itong pag-usapan ni Dong Chol, sa halip ay ginulat niya ito sa pamamagitan ng pagsisiwalat na gumawa siya ng isang kumikitang pamumuhunan sa King Crabs. Pinagalitan niya si Jisoo bago umalis sandali sa restaurant para maghanda ng sorpresang birthday cake para sa kanya. Si Jisoo ay sumakay ng taxi pauwi at nakonsensya sa pagtatalo kanina. Nag-text siya sa kanyang asawa na magmadaling umuwi. Nang matanggap ang kanyang mensahe, si Dong Chol ay masaya at nagmamadaling umuwi. Habang siya ay pauwi, bumuhos ang malakas na ulan at napilitan siyang huminto. Nakita ni Dong Chol si Lim Gyun na naglilipat ng mga gamit sa ibang sasakyan.
Si Lim Gyu ay isa sa mga tauhan ni Gitae at sinadyang madelay si Dong Chol sa pag-uwi. Dahil ang mga tauhan ni Gitae ay pumunta sa apartment ni Jisoo para kidnapin siya. Pagdating ni Dong Chol sa apartment, nakita niyang magulo ang kwarto nito at hindi niya mahanap ang kanyang asawa. Kinabukasan pumunta si Dong Chol sa istasyon ng pulisya upang iulat ang insidente. Ipinakita nila sa kanya ang kuha ng CCTV mula sa gusali ng apartment na kakaiba, bago nangyari ang pagkidnap, sadyang nasira ang mga kamera malapit sa lugar. Nang si Dong Chol at Chun Sin ay umalis sa istasyon ng pulisya, nakatanggap sila ng tawag mula kay Gitae na nagbabanta na sasaktan si Jisoo kung pupunta ulit si Dong Chol sa pulis. Binanggit din ni Gitae na nag-iwan siya ng business card sa refrigerator ni Dong Chol kung gusto niyang makipagkita. Mabilis na bumalik si Dong Chol sa kanyang apartment kasama si Chun Sik. Nang maglaon si Dong Chol ay pumunta sa restaurant para ma-meet si Gitae. Habang si Chun Sik ay naghihintay lang sa kotse, si Dong Chol ay naghihintay ng matagal at pagkatapos ay nakatanggap siya ng tawag mula kay Gitae. Lantarang nagmumungkahi ng kakilakilabot na pakikitungo kay Dong Chol na nag-alok ng pera kapalit ng pagbebenta ni Dong Chol ng sarili niyang asawa. Si Dong Chol ay nakaramdam ng pagkadismaya at naiinis sa alok ni Gitae. Si Dong Chol at Chun Sik, nagpa siya na dalhin ang pera sa istasyon ng pulis at nag-report. Nagsimulang mag-imbestiga ang pulisya at maghinala na si Jisoo ay maaaring maging biktima ng human trafficking. Sa susunod na araw, determinadong hanapin ang kanyang asawa si Dong Chol ay bumalik sa istasyon ng pulisya upang magtanong tungkol sa pag-usad ng kaso ni Jisoo. Sa kasamaang palad ang pulis ay walang gaanong impormasyon na maibabahagi dahil walang lead sa kaso ng kanyang asawa. Habang nasa police station si Dong Chol ay napapansin ang mga poster tungkol sa iba pang nawawalang babae na pinaghihinala ang biktima din ng human trafficking. Bigo sa mabagal na pag-usad ng investigasyon ng pulisya, si Dong Chol ay gagawa ng kanyang aksyon tungkol dito. Pumunta siya sa opisina ng Merchant Union para hilingin ang perang inutang nila sa kanya na balak niyang gamitin bilang pondo para sa sarili niyang investigasyon. Gayunpaman sa opisina ng Merchant Union's office si Chairman Kang sinipa si Dong Chol palabas na nauwi sa away sa ilan sa mga miyembro ng union. Pagkatapos pagkakita na ang kanyang mga tauhan ay natalo ni Dong Chol, si Chairman Kang sa wakas ay binigay ang natitira sa kanyang hindi nababayarang sahod at umalis. Sina Dong Chol at Chun Sik ay nakilala ang isang pribadong detective na nagngangalang Bear. Pagkatapos ipaliwanag ni Chun Sik ang kanilang sitwasyon. Naniniwala si Bear na ang kaso na kinasasangkutan ng asawa ni Dong Chol ay hindi isang simpleng kidnapping, pero isang kaso ng human trafficking. Binanggit niya na maraming tao ang lumalapit sa kanya noon para humawak ng mga kaso ng human trafficking. Nadismaya si Dong Chol na wala siyang natanggap na tulong. Gayunpaman kinumbinsi siya ni Chun Sik na dapat silang kumuha ng detective. Dahil si Bear ay talagang magaling sa kanyang trabaho. Gamit ang pera ni Dong Chol, si Detective Bear ay nagsimula sa kanyang trabaho. Sinimulan niya sa pamamagitan ng pagsuri sa kuha ng CCTV upang malaman kung sino ang may-ari ng kotse. Nalaman din nila na ang sasakyan ng kotse ay pagmamay-ari ng isang lalaki na nagngangalang Choi. Pumunta sila sa bahay ni Choi at tinanong siya. Sinabi ni Choi na ibinente niya ang kanyang numero ng lisensya ng sasakyan sa isang bookie dahil adik siya sa pagsusugal. Kasunod nilang pinuntahan ang lugar ng pagsusugal na binanggit ni Choi. Sa lugar ng pagsusugal, hiniling ni Dong Chol na makita ang may-ari. Ngunit dahil marami silang itinatanong tungkol sa isang tao, naging kainahinala ang may-ari ng kasino at iniisip na maaaring mga detective ang mga ito. Tinawag niya ang kanyang mga tauhan para paalisan sila. Sa kabutihang palad nagtagumpay si Dong Chol na talunin sila. Sa wakas ay ibinigay sa kanya ang impormasyong hinahanap niya. Mamaya sa gabi pumunta si Dong Chol sa isang nightclub, batay sa business card na ibinigay sa kanya ng babae na nagpapatakbo ng gambling establishment. Gayunpaman ang business card ay luma na at ang nightclub ay may iba na ngayong may-ari. Habang pauwi si Dong Chol ay napansin niya ang isang lalaki na nag-escort ng isang kaakit-akit na babae palabas ng kotse. Nang pumasok sila sa loob ng isang nightclub si Dong Chol ay naging curious sa kotse at sumilip sa bintana. May nakita siyang business card sa loob ng sasakyan na halos kamukha ng nakita niya sa refrigerator ng kanyang apartment. Naalala ni Dong Chol na ang mukha ng lalaki ay kahawig ng taong nag-antala sa kanya sa kalye noong pauwi siya. Nang bumalik si Lim Gyu sa kanyang sasakyan, nilapitan siya ni Dong Chol at hiniling na lumabas ng kotse at nalaman ni Lim Gyu na si Dong Chol ay hinahanap si Gitae. Nais niyang umalis, ngunit pinigilan siya ni Dong Chol sa pamamagitan ng pagbasag sa bintana ng kotse, ngunit sa huli ay nakatakas si Lim Gyu. Makalipas ang ilang sandali, nakatanggap si Dong Chol ng isang tawag mula sa istasyon ng pulisya na nagsasabi sa kanya na natuklasan nila ang katawan ng isang babae na medyo kamukha ni Jisoo. Si Dong Chol ay nagmadali sa istasyon ng pulisya at tiningnan ang mga larawan. Ipinakita ng detective na kinumpirma niya na ang babae sa mga larawan ay hindi si Jisoo.
Samantala ang isa pang detective ay gumagamit ng computer para suriin at sinabi na ang bangkay na kanilang natagpuan ay kay Yeonjong, isang babae na naiulat na nawawala 2 taon na ang nakakaraan. Makalipas ang ilang araw ay nakipagkita si Dongchul at Chun-sik kay Bear sa isang cafe. Base sa investigasyon ni Bear, nalaman nila na ang asawa ni Lee Yeonjong na si Choi Junyon ay sumuko matapos matuklasan ang bangkay ng kanyang asawa. Umamin siya dahil nakonsensya siya sa pagbebenta ng kanyang asawa sa gang ni Gitae. Sa libing ni Yeonjong, si Dongchul at Chun ay nakipag-usap kay Junyon, pagkatapos ay binigyan ni Junyon si Dongchul na maaring clue sa paghahanap nito kay Jisoo. Nang si Dongchul at Chun-sik ay nasa kanilang sasakyan at sinusuri ang mga tala ni Junyon, may hindi inaasahang pangyayari, biglang nahulog si Junyo mula sa tuktok ng isang gusali at namatay. Pagkatapos pumunta si Dongchul sa nagpapautang ng pera, gamit ang business card na nakita niya sa mga talaan ni Junyon. Napagtanto niyang ito ang parehong card na nakuha niya mula sa driver na bumangga sa kanyang kotse. Pagkatapos si Dongchul ay kinuha si Do-sik, ang driver, at dinala siya sa lokasyon ni Detective Bear para sa pagtatanong. Samantala si Gitae ay napansin si Dongchul na dinala niya si Do-sik. Si Gitae ay nakipag-video call kay Dongchul at ipinakita sa kanya si Jisoo na nakatali at nasa masamang kondisyon. Sinabi niya kay Dongchul na kailangan niyang patayin si Do-sik kung gusto niya na si Jisoo ay mabuhay, nang makita niya si Jisoo na nagdurusa. Sinakal ni Dongchul si Do-sik hanggang sa mawalan siya ng malay. Pagkatapos ay sinabi niya kay Dongchul na pakakawalan niya si Jisoo kung isasauli niya ang pera. Pagkatapos ng tawag ay binuhay ni Dongchul si Do-sik, siya ay nahimati lang at humingi sa kanya ng karagdagang impormasyon. Si Dongchul ay may planong nakawin ang pera ni Gitae sa himpilan ng pulisya. Pagdating nila sa istasyon ng pulis, si Bear at si Chun-sik ay nagpapanggap na mga taga-usig. Ngunit ang mga bagay ay hindi naging maayos. Dahil ang pulis ay naghihinala sa kanila, tinutukan sila ng baril. Nang napagtatanto na ang kanilang mga disguises ay nalaman, kumilos si Dongchul sa pamamagitan ng pagpapasabog ng sasakyan ng isang police detective upang lumikha ng distraction. Sa huli ay nagawa nilang makatakas dala ang pera. Sa ibang lugar may ilang mga babae na dinukot at hinahawakan na labag sa kanilang kalooban. Nagalit si Gitae kay Lim Gyo at binugbog siya ng baseball bat dahil sa panggigipit sa isa sa mga babaeng nagtangkang tumakas. Makalipas ang ilang sandali matapos makatanggap si Gitae ng mensahe mula kay Dongchul na matagumpay nilang nakuha ang pera. Pagkarinig nito ay niyaya niya si Dongchul na makipagkita sa kanyang pinagtataguan. Matapos natapusin ang tawag, inutusan ni Gitae ang kanyang mga tauhan na patayin si Dongchul sa sandaling maibalik ang pera. Ipinaalam ni Dongchul sa pulisya ang lokasyon ng pakikipagkita nila kay Gitae. Habang si Jisoo at ang kanyang kaibigan ay natigil sa isang rundown na gusali, sinubukan nilang tumakas sa bintana. Sa kasamaang palad, si Jisoo lang ang nakaalis dahil naabutan ni Lim Gyo ang kanyang kaibigan. Si Jisoo na matagumpay na nakatakas ay pinahinto ang isang taxi na dumadaan at tinanong ang driver para dalhin siya sa istasyon ng pulis. Nang malapit na sila ay naipit ang taxi sa trapiko, kaya nagpasya si Jisoo na lumabas at tumakbo sa istasyon ng pulis. Ngunit sa isang crossroad ay huminto ang isang kotse at lumabas si Gitae para hulihin siya. Nang dumating si Dongchul sa tagpuan nila, nakipag-away at natalo niya ang mga tauhan ni Gitae. Si Lim Gyo na nasa loob ng isang silid ay nakarinig ng ingay mula sa labas at nagpunta upang tingnan. Ngunit sa huli ay binugbog siya ni Dongchul. Samantala si Bear at Chun-sik ay iniligtas ang mga kinidnap na babae na ililipat sa ibang taguan. Ilang sandali dumating ang pulis upang arestuhin ang mga kidnapper. Sa kabilang banda, hinanap ni Dongchul ang kanyang asawa sa pag-aakalang maaaring nakatakas ito. Nang makita niya ang mga nasirang mga bar ng bintana, sa kanyang pag-uwi nakaharap niya ang kotse ni Gitae. Sinabihan ni Gitae ang kanyang driver na pabilisin ang paghabol kay Dongchul. Ngunit nauwi na naman sila sa pagbangga dahilan para gamulong ang kotse ni Dongchul pababa sa isang burol. Si Gitae pagkatapos ay kumuha ng isang palakol at pumunta sa kotse ni Dongchul upang saktan siya. Nang samantalahin ang pagkakataon, hinailan ni Dongchul si Gitae papasok sa kanyang sasakyan, binugbog siya ng husto at itinapon palabas. Desperado si Gitae na nagkunwaring humihingi ng tawad at inamin ang kanyang pagkakamali. Ngunit bigla niyang inatake si Dongchul ng kutsilyo, ngunit nagawa ni Dongchul na ipagtanggol ang kanyang sarili at nawala ng malay si Gitae. Si Dongchul pagkatapos ay pumunta sa kotse upang iligtas ang kanyang asawa. Makalipas ang ilang sandali, ang isang ambulansya at ang mga pulis ay dumating sa pinangyarihan. Ang pagkidnap sa mga kababaihan ay naging isang malaking balita sa lahat ng mga pambansang channel sa TV at isang paksa ng talakayan sa lahat ng dako. Bukod pa, ang isang programa sa TV ay nagulat na ang barko na may lulan ng mga alimango ay pinalaya ng mga awtoridad ng China at patungo sana sa South Korea. Si Dongchul at Jisoo ay bumisita sa restaurant na nagdadalubhasa sa mga crab dish.
Doon ay ipinagdiriwang nila ang kaarawan ni Jesus sa pamamagitan ng pagtangkilik ng mga crab dish kasama ang kanilang pinakamahusay na mga kaibigan. Ang moral na aral dito ay laging mag-iingat at huwag basta magtiwala sa taong hindi mo kakilala. Salamat sa panonood kaibigan.